Halos tumigil ang puso ni Mateo nang pumiwersa ang preno ng kanyang tricycle sa gitna ng madulas na kalsada. Ang lakas ng ulan ay parang mga latigong humahampas sa bubong na yero ng kanyang sidecar. Wala siyang makita, kundi ang malabong liwanag ng poste sa di kalayuan at ang rumaragasang tubig baha sa ilalim ng kanyang mga paa. Gabi na, gutom na siya, at ang tanging laman ng bulsa niya ay sapat lang pambili ng 1 kilong bigas at 2 tuyo. Pero hindi ang gutom o ang ulan ang nagpatigil sa kanya, kundi ang isang bagay na nakaharang sa daan. Isang kahon. Isang basang-basang kahon ng appliances na mukhang itinapon na parang basura sa gilid ng bangketa, malapit sa lumang gate ng saradong simbahan. Gusto na sanang umalis ni Mateo. Gusto na niyang isipin na basura lang yon. Sa hirap ng buhay sa Maynila, natuto na siyang yumuko at huwag makialam sa problema ng iba. Pero may narinig siya. Sa pagitan ng huni ng hangin at patak ng ulan, may tunog na tumago sa dibdib niya. Uha, mahina. Halos hindi marinig. Pero sapat na para magtayuan ang mga balahibo sa batok ni Mateo. Bumaba siya sa tricycle. Hindi alintana ang putik na tumalsik sa luma niyang pantalon. Lumapit siya sa kahon. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig, kundi sa takot sa kung ano ang makikita niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang lumalaylay na takip ng karton. Napasinghap si Mateo at napahawak sa kanyang bibig. Diyos ko! Bulong niya at ang mga salita ay tinangay agad ng hangin. Sa loob ng kahon, nakahiga ang 2 sanggol, magkamukhang magkamukha. Ang kanilang mga balat ay kulay ube na sa lamig. Wala silang saplot, kundi isang manipis na lampin na basang-basa na rin. Nakapulupot sa kanilang maliliit na katawan ang isang mahabang rosaryo na gawa sa kahoy. Hindi sila umiiyak ng malakas. Wala na silang lakas para umiyak. Ang nakikita na lang ni Mateo ay ang panginginig ng kanilang maliliit na labi at ang dahan-dahang pagpikit ng kanilang mga mata. Namuhay si Mateo ng 40 taon na laging talo. Talo sa sugal ng buhay, talo sa pag-ibig, talo sa pera. Wala siyang maipagmamalaki. Pero sa sandaling iyon, habang nakatingin sa 2 anghel na itinataboy ng mundo, naramdaman niya ang isang init na sumiklab sa kanyang dibdib. Lumingon siya sa paligid. Walang tao. Walang CCTV. Kung dadalhin niya ang mga ito sa presinto, baka siya pa ang mapagbintangang nagnakaw o gumawa ng masama. Wala siyang pang-abogado. Wala siyang kakampi. Tumingin ulit siya sa mga bata. Mukhang bibigay na ang isa sa kanila anumang oras. Hindi, mariing sabi ni Mateo. Hinubad niya ang kanyang suot na jacket. Kahit na butas-butas na ito at mabilis na binalot ang 2 bata. Binuhat niya ang mga ito. Ang bigat ng 2 buhay ay nakasalalay ngayon sa kanyang magagaspang na palad. Kumapit kayo. Bulong niya habang isinasakay ang mga bata sa loob ng sidecar at tinatakpan ng trapal. Huwag kayong bibitaw. May uuwian na kayo. Pinaharurot ni Mateo ang tricycle pa uwi. Hindi niya inisip ang gasolina. Hindi niya inisip kung paano niya sila papakainin bukas. Ang nasa isip lang niya ay kailangan nilang mabuhay. Pagdating sa kanyang maliit na kwarto sa looban, agad siyang kumilos. Ang kwarto ay masikip, amoy luma, at ang dingding ay gawa lang sa plywood, pero tuyo ito. Inilatag niya ang mga bata sa kanyang kaisa-isang banig. Kumuha siya ng malinis na t-shirt at dahan-dahang pinunasan ang kanilang mga katawan. Ang balat nila ay unti-unting namula mula sa pagiging maputla. Ang paghinga nila ay naging mas malalim. Tinitigan sila ni Mateo. Isang lalaki, isang babae. Ben, bulong niya habang hinahaplos ang pisngi ng batang lalaki. At Ana, sabi niya naman sa batang babae. Wala siyang asawa, wala siyang anak, pero ngayong gabi, pakiramdam niya ay buo na siya. Kumuha siya ng kaunting asukal at mainit na tubig, tinunaw ito sa baso at dahan-dahang ipinatak
sa mga bibig ng mga sanggol gamit ang dulo ng malinis na tela. Nang makita niyang dumilat si Ana at humawak sa kanyang daliri, tumulo ang luha ni Mateo. Isang luhang puno ng saya at takot. Ako na ang tatay niyo. Pangako niya sa katahimikan ng gabi. Kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan. Nakatulog ang kambal pagkalipas ng isang oras. Payapa na sila. Tumayo si Mateo para iligpit ang basang kahon na pinaglagyan sa kanila. Balak na niyang itapon ito sa labas para hindi pa mahaya ng daga. Habang pinupunit niya ang basang karton para itupi, may nahulog na isang bagay mula sa ilalim ng sapin. Isang kapirasong papel, nakabalot sa plastik kaya hindi nabasa. Pinulot ito ni Mateo. Nanginginig ang kanyang kamay habang inilalapit ito sa ilaw ng bumbilya. Walang pangalan, walang address. Mayroon lamang isang pangungusap na nakasulat sa pulang tinta na tila isinulat ng isang kamay na nanginginig sa galit o takot. Binasa ni Mateo ang nakasulat at naramdaman niya ang isang kilabot na mas malamig pa kaysa sa ulan sa labas. Ang nakasulat, "Huwag mong hayaang mabuhay ang mga ito. Dala nila ay kamatayan, malas sila." Napatingin si Mateo sa dalawang sanggol na mahimbing na natutulog sa kanyang banig. Mukha silang mga anghel. Paanong magiging kamatayan ang mga mukhang ito? Nilamukos ni Mateo ang papel. Mahigpit. Hanggang sa maging isang maliit na bola ito sa kanyang kamao. Tumingin siya sa bintana, sa dilim ng gabi kung saan nagtatago ang mga taong may kakayahang itapon ang sarili nilang dugo at laman. "Nagkakamali kayo," bulong ni Mateo. Ang boses ay matigas at puno ng paninindigan. Sila ang swerte ko. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi maalis ni Mateo ang kaba. Alam niyang ang papel na yon ay hindi lang babala. Ito ay isang sumpa na balang araw ay kakatok sa kanilang pinto. Mabilis na lumipas ang panahon, parang buhangin na dumudula sa mga palad. Isang dekada. 10 taon ng hirap, pero 10 taon din ng walang kapantay na ligaya. 5:00 pa lang ng umaga, ay gising na si Mateo. Ang amoy ng sinangag na bawang at pritong tuyo ang gumising sa diwa ng maliit nilang barong-barong. Ito ang paboritong almusal ng kambal. Pinagmasdan ni Mateo ang dalawang bata na natutulog pa sa banig. 10 taong gulang na sina Ana at Ben. Mahahaba na ang kanilang mga biyas at matatangos ang mga ilong. Mga katangiang hindi man lang nakuha kay Mateo na panggo at sunog sa araw ang balat. Pero sa puso niya, siya ang ama. Dugo man ay hindi magkadugtong, ang pawis at luha na inalay niya para palakihin sila ang nagbigkis sa kanila. "Gising na mga anak." Malambing na gising ni Mateo habang inaalog ang balikat ni Ben. "May awarding pa kayo sa school." Agad na bumangon si Ana, ang mas masigla sa dalawa. "Tatay, plansado na ba yung uniform ko?" "Oo naman anak, kagabi ko pa inayos." Sagot ni Mateo sabay abot ng puting blusa na bagamat luma at medyo naninilaw na sa kalumaan, ay malinis at amoy sabon naman. Sa hapagkainan, 3 piraso lang ng tuyo ang ulam. Tig-iisa sila Ana at Ben. Ang kay Mateo, hinati niya sa gitna. "Tay, sa inyo na po ito," sabi ni Ben sabay lagay ng kalahati ng tuyo niya sa plato ni Mateo. "Konti lang po kinain niyo kagabi." Napangiti si Mateo. Si Ben, tahimik pero mapagmasid. Alam ng bata na madalas ay tubig lang ang laman ng tiyan ng ama para lang may maibaon sila sa eskwela. "Busog pa ako. Nak, kumain ako sa terminal kanina." Pagsisinungaling ni Mateo, kahit na ang totoo ay kumukulo ang tiyan niya sa gutom. Binalik niya ang isda sa plato ng anak. "Kailangan mo yan. Matalino ka. Kailangan ng utak mo ng laman." Masaya ang naging umaga nila. Sa paaralan, halos mapunit ang labi ni Mateo sa ngiti habang sinasabitan ng medalya ang kambal. Top 1 si Ana, top 2 si Ben. Sila ang pinakamatalino sa klase kahit na sila ang may pinakalumang sapatos at bag.
Habang kinukunan sila ng litrato ng teacher, naramdaman ni Mateo na siya na yata ang pinakamayamang tao sa mundo. Hindi niya kailangan ng ginto o palasyo. Ang mga ngiti ni na Ana at Ben, sapat na. Pero ang liwanag ng araw ay may kapalit na dilim. Pag-uwi nila galing sa eskwela, habang masayang nagkukwentuhan ng kambal tungkol sa kanilang napanalunang quiz bee, napansin ni Mateo ang isang bagay na hindi nababagay sa kanilang lugar. Sa makipot na eskinita ng looban, kung saan ang mga tricycle at pedicab lang ang karaniwang dumaraan, may nakaparadang isang itim na sasakyan. Makintab, walang bahid ng alikabok. Ang mga bintana ay tinted ng super itim, parang mata ng isang halimaw na nag-aabang ng biktima. Bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Likas sa mga mahihirap ang matakot sa mga mayayaman. Sa mundo nila, kapag may pumasok na ganyang sasakyan, dalawa lang ang ibig sabihin, may huhulihin ang mga pulis o may babawiin ang bangko. Pero iba ang kutob ni Mateo. Parang bumalik siya sa gabing iyon, 10 taon na ang nakararaan. Ang gabing may bagyo, ang gabing may nagbabala sa kanya. Tay, ang ganda ng kotse o, turo ni Ben. Manghang-mangha. Huwag kayong titingin. Mabilis na utos ni Mateo. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ng kambal. Diretso sa loob ng bahay, bilisan niyo. Bakit po, tay? Tanong ni Ana. Nagtataka sa biglaang pagbabago ng mood ng ama. Basta, pasok. Dali-daling pumasok ang mga bata. Sinigurado ni Mateo na nakalock ang manipis nilang pinto bago siya humarap sa kalsada. Hindi umalis ang sasakyan. Nanatili itong nakaparada sa tapat mismo ng kanilang barong-barong. Umaandar ang makina, humuhugong ng mahina, pero nakakabingi sa pandinig ni Mateo. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng backseat. Isang lalaking nakasuot ng barong ang bumaba. May suot itong itim na salamin kahit paunti na ang araw. Ang tindig nito ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Ang uri ng tao na sanay mag-utos at hindi sanay humawak ng dumi. Tumingin ang lalaki sa paligid, nandidiri sa putik sa kalsada at sa amoy ng kanal. Pagkatapos, dumako ang tingin nito kay Mateo. Nanigas si Mateo sa kinatatayuan niya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid, nanginginig. Lumapit ang lalaki. Bawat hakbang ng mamahalin nitong sapatos ay parang martilyong dumudurog sa katahimikan na pinaghirapang buuin ni Mateo sa loob ng 10 taon. Tumigil ang lalaki 3 dipa mula kay Mateo. Ikaw ba si Mateo de la Cruz? Tanong nito. Ang boses ay formal, walang emosyon. Ako nga, sagot ni Mateo. Sinubukan niyang patatagin ang boses, pero nandoon ang garalgal ng takot. Anong kailangan niyo? Tinanggal ng lalaki ang kanyang salamin. Malamig ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa bintana ng bahay ni Mateo, kung saan sumisilip ang 2 pares ng mata ni na Ana at Ben. Ngumisi ang lalaki, pero walang tuwa sa kanyang mukha. Matagal mo nang itinatago ang mga gamit ng amo ko, sabi ng lalaki habang bumubunot ng isang sigarilyo. Wala akong ninakaw, depensa ni Mateo. Lumapit palalo ang lalaki hanggang sa maamoy ni Mateo ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng pawis at takot. Hindi ko sinabing nagnakaw ka, Mateo. Bulong ng lalaki na parang isang ahas. Sabi ko, tinago mo, pero tapos na ang laro. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Mateo at binitiwan ang mga salitang dumurog sa mundo ng tsuper. Nandito ako para bawiin ang ipinahiram lang sayo ng tadhana. Halos masuka si Liza pagkababa niya ng sasakyan. Ang init ng hangin ay sumampal sa kanyang mukha. Dala ang masangsang na amoy ng imburnal at nabubulok na basura. Agad niyang tinakpan ng mamahaling panyo ang kanyang ilong. Hindi siya makapaniwala na sa ganitong lugar, lumaki ang kanyang mga anak. Ang mga batang dapat ay tagapagmana ng imperyo nila ni Victor. Bilisan natin, Victor. Iritadong bulong niya sa asawa, habang maingat na humahakbang para hindi madumihan ng putik ang kanyang designer heels.
Hindi ako makakahinga sa lugar na ito. Huwag kang mag-inarte, Liza. Malamig na sagot ni Victor habang inaayos ang kanyang kurbata. Gawin mo ang part mo. Kunin natin ang loob ng mga bata. Ako na ang bahala sa pera. Tumango si Liza. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang mukha. Ang kaninang pandidiri at inis ay napalitan ng isang mukha ng nagdudusang ina. Ang role na kailangan niyang gampanan ngayong araw. Pumasok sila sa makipot na pinto ng barong-barong. Ang loob ng bahay ay mas nakakaawa kaysa sa labas. Madilim, masikip, at ang dingding ay tila guguho na sa isang malakas na ihip ng hangin. Sa gitna ng kwarto, nakatayo si Mateo. Nakaharang ito sa dalawang bata na nakasiksik sa likuran niya, tila isang inahing manok na nagpoprotekta sa mga sisiw. Tinitigan ni Liza ang kambal, sina Ana at Ben. Malaki na sila. At sa kabila ng luma nilang damit, nakita ni Liza ang potensyal. Maganda si Ana, matipuno si Ben. Pwede na. Isip-isip niya, maipipresenta na sila sa media bilang mga nawawalang heredero. Perfect para sa imahe ng pamilya. Ana, Ben, basag ang boses na tawag ni Liza. Pilit niyang pinalabas ang luha sa kanyang mga mata. Diyos ko, ang tagal ko kayong hinanap. Bago pa makakilos si Mateo, sumugod na si Liza. Niyakap niya ng mahigpit ang dalawang bata. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ng mga ito. Amoy pawis at araw ang mga bata. Bagay na kinasusuklaman ni Liza, pero tiniis niya. Hinaplos niya ang buhok ni Ana, kahit na nandidiri siya sa lagkit nito. Sino po kayo? Nanginginig na tanong ni Ben. Pilit na kumakawala sa yakap. Kumalas si Liza at lumuhod sa harap nila para magpantay ang kanilang mga mukha. Hinawakan niya ang pisngi ni Ana. Ako ang mami niyo. Umiiyak na sabi ni Liza. Ako ang tunay niyong ina. Patawarin niyo kami kung ngayon lang kami dumating. Huwag mong bilugin ang ulo ng mga bata, sigaw ni Mateo. Hinila niya pabalik sa tabi niya ang kambal. 10 taon. 10 taon kayong nawala. Tapos ngayon lilitaw kayo at sasabihin kayo ang magulang? Tumayo si Victor mula sa likuran. Kalmado itong lumapit sa mabuhay na mesang kahoy sa gitna ng kwarto. Ibinaba niya doon ang isang itim na briefcase. Click! Click! Bumukas ang briefcase. Tumambad sa kanila ang mga tumpok ng pera. Kulay asul at lila. Mas maraming pera kaysa sa kikitain ni Mateo sa buong buhay niya sa pagta-tricycle. Nanlaki ang mga mata ni Ana at Ben. Ngayon lang sila nakakita ng ganito karaming pera. Mateo, panimula ni Victor, ang boses ay parang isang boss na nakikipag-usap sa janitor. Alam naming naging mabuti kang caretaker. Ito ang bayad sa serbisyo mo. Sapat na yan para makabili ka ng bahay at lupa sa probinsya. Sapat na yan para hindi ka na magtrabaho habang buhay. Tiningnan ni Mateo ang pera, tapos ay tumingin kay Victor. Puno ng insulto ang kanyang mga mata. Hindi serbisyo ang pagiging ama, madiin na sagot ni Mateo. At hindi nabibili ang mga anak ko. Napataas ang kilay ni Liza. Matigas. Isip niya. Pero lahat ng tao may presyo. Kung hindi madaan sa pera ang matanda, dadaanin niya sa luho ang mga bata. Sumenya si Liza sa kanyang driver na nasa labas. Pumasok ito dala ang 2 paper bag na may tatak ng sikat na gadget store. Mga anak, malambing na tawag ni Liza. Inilabas niya ang 2 brand new na tablet at mga kahon ng mamahaling tsokolate. Regalo namin ito sa inyo. Sa bahay namin, marami pa kayong laruan. May sarili kayong kwarto, may aircon at hindi nyo na kailangang mag-ulam ng tuyo. Binuksan ni Liza ang isa sa mga tablet. Umilaw ang screen nito, makulay at malinaw. Napanganga si Ben. Wow! Hindi niya napigilan ang sarili. Hawak-hawak niya pa rin ang laylayan ng damit ni Mateo. Pero ang mga mata niya ay nakapako na sa gadget. Si Ana naman ay napatitig sa magandang damit na suot ni Liza at sa kumikinang na alahas sa leeg nito.
Gusto niyo bang sumama sa amin? Tanong ni Liza, nakangiti ng matamis. Doon, hindi na kayo mahihirapan. Hindi na kayo magugutom. Ibibigay namin ang buhay na tunay na nababagay sa inyo. Nakita ni Liza ang pagkalito sa mukha ng mga bata. Nakita niya ang pagtingin nila kay Mateo. At pagkatapos ay sa mga regalo. Ang inosente nilang mga puso ay unti-unti nang nalalaso ng kinang ng kayamanan. Umalis na kayo. Mahina, pero nanginginig sa galit na sabi ni Mateo. Parang awa niyo na. Huwag niyo kaming guluhin. Tumayo si Liza at pinagpag ang kanyang tuhod. Nakuha na niya ang gusto niya. Nakapagtanim na siya ng binhi. Aalis kami ngayon, Mateo. Sabi ni Victor habang isinasara ang briefcase. Pero iniwan niya ang isang calling card sa mesa. Pero babalik kami. At sa susunod, sasama na sila ng kusa. Bago lumabas ng pinto, lumingon si Liza sa kambal. Binigyan niya sila ng isang tingin na puno ng awa, isang awang peke at nakakainsulto. Kawawa naman kayo. Bulong ni Liza na sinigurado niyang maririnig ng mga bata. Pinagkakait sa inyo ang karapatan niyo dahil lang sa sariling interes ng iba. Iniwan nilang tulala ang mag-aama sa loob ng masikip na bahay. Rinig na rinig ang ugong ng makina ng sasakyan habang papalayo ito. Naiwan si Mateo na nakatayo, mabigat ang paghinga, habang ang mga regalo at calling card ay nasa mesa na parang mga bomba na handang sumabog. Naghari ang katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Ana sa mesa. Hinawakan niya ang makinis na kahon ng tablet, tapos ay tumingin siya kay Mateo. Ang mga mata ng bata ay puno ng pagkalito at isang bagong emosyon na hindi pa nakikita ni Mateo noon. Pagudo. Tatay, tanong ni Ana. Ang boses ay parang basag na salamin sa pandinig ni Mateo. Bakit po sabi nila, caretaker lang kayo? Napalunok si Mateo. Gusto niyang sumagot pero walang lumabas na boses sa kanyang lalamunan. At bakit po? Dagdag ni Ana habang tumutulo ang luha. Bakit po parang kasalanan niyo na mahirap lang tayo? Sa sandaling iyon, alam ni Mateo na nasugatan na ng mga salita ng mayaman ang pundasyon ng kanilang pamilya at hindi niya alam kung paano ito gamutin. Parang pinipiga ang puso ni Mateo habang nakaupo siya sa harap ng abogado ni Victor. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng attorney ay parang latigong humahampas sa kanya. Kidnapping, Mr. De La Cruz, sabi ng abogado habang inaayos ang makapal na salamin nito. Serious illegal detention, iyan ang isasampa naming kaso laban sa'yo. Habang buhay na kulong. At kapag nakulong ka, mapupunta sa DSWD ang mga bata, hindi sa'yo. Nanginig ang mga kamay ni Mateo na nakapatong sa mesa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na siya ang nagpalaki, siya ang nagpakain, siya ang nagmahal. Pero alam niyang sa mata ng batas, isa lang siyang estranghero na pumulot ng anak ng iba. Huwag po. Halos pabulong na pakiusap ni Mateo. Huwag niyo po silang ilayo sa akin. May choice ka, Mateo, sabad ni Victor, na nakatayo sa may pintuan. Pinapanood ang lahat na parang isang negosasyon sa kumpanya. Pumirma ka sa kasunduan. Hayaan mong sumama sa amin ang mga bata ng payapa. Trial custody lang. Kapag ayaw nila sa amin, ibabalik namin sila. Alam ni Mateo na kasinungalingan iyon. Pero anong laban niya? Kung magmamatigas siya, dadamputin siya ng mga pulis sa harap ng mga bata. Makikita ni na Ana at Ben na inilalagay siya sa posas. Masisira ang mundo nila. Napapikit si Mateo. Tumulo ang luha niya pero tumango siya. Sige, garalgal niyang sagot. Para sa mga bata. Nang sabihin niya kina Ana at Ben na sasama muna sila sa Tito Victor at Tita Liza nila para magbakasyon, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Bakit hindi ka kasama, Tay? Tanong ni Ben habang mahigpit na yakap ang binti ni Mateo. Bawal ang matanda doon. Nak, pagsisinungaling ni Mateo.
Pinilit niyang ngumiti kahit durog na siya sa loob. Pambata lang yun. Maraming laruan. Masarap ang pagkain. Dali-daling kinuha ni Mateo ang isang lumang sako. Inilagay niya doon ang mga damit ng kambal, mga t-shirt na may butas na tinahin niya ng manumano, mga shorts na luma na ang garter, at ang paboritong kumot ni Ana na amoy tatay. Bit-bit ang sako, lumabas sila ng bahay. Naghihintay si Liza sa tabi ng kotse, nakatakip ang ilong dahil sa alikabok ng kalsada. Inabot ni Mateo ang sako kay Liza. Ma'am, heto po ang mga gamit nila. Yung kumot po ni Ana, kailangan niya yan para makatulog. Hindi tinanggap ni Liza ang sako. Tinitigan niya lang ito na parang may sakit na nakakahawa. Itapon mo yan. Utos ni Liza sa kanyang driver. Ma'am? Gulat na tanong ni Mateo. Hindi namin kailangan ng basahan sa bahay namin. Mataray na, sabi ni Liza. Tumingin siya kay Mateo nang may halong pandidiri. Bibili kami ng bago. Lahat bago. Aalisin namin ang amoy ng lugar na ito sa kanila. Kinuha ng driver ang sako mula sa nanghihinang mga kamay ni Mateo at ibinato ito sa tabi ng basurahan sa kanto. Parang sinaksak si Mateo. Ang mga damit na yon. Bawat hibla noon ay pinaghirapan niya. Bawat tahi noon ay may kasamang pagmamahal. Para kay Liza, basura lang yon. Pero para kay Mateo, yon ang buhay niya. Sakay na, utos ni Victor sa mga bata. Tatay, sigaw ni Ana. Akmang tatakbo pabalik si Ana, pero nahawakan agad siya ni Liza sa braso. Don't run, Ana. Madudumihan ang sapatos mo. Saway ni Liza, bago tinulak ng bahagya ang bata, pasakay ng van. Isinara ang pinto. Ang tint ng bintana ay nagtago sa mga mukha ng kambal. Nakatayo lang si Mateo sa gitna ng kalsada habang pinapanood ang paglayo ng sasakyan. Ang usok ng tambutso ay naiwan sa hangin, humahalo sa alikabok. Nawala na ang ingay. Nawala na ang tawa. Bumalik si Mateo sa loob ng kwarto. Napakatahimik. Ang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa ingay ng bagyo noong gabing una niyang makita ang mga bata. Naupo siya sa sahig. Sa tabi ng banig na ngayon ay wala ng laman. Walang bata na sisiksik sa kanya. Walang hihingi ng tubig. Napansin niya ang isang tsinelas ni Ben na naiwan sa ilalim ng mesa. Luma, pudpod, at putol na ang strap. Kinuha ito ni Mateo. Niyakap niya ang tsinelas sa kanyang dibdib at doon bumigay ang lahat. Humagulgol siya. Ang iyak ng isang amang tinanggalan ng karapatang maging ama dahil lang sa laman ng bulsa niya. Patawarin niyo ako. Hagulgol niya sa walang laman na kwarto. Wala akong kwenta. Wala akong kwenta. Samamantala, sa mansyon ng mga Vallejo, ang hapagkainan ay gawa sa marmol. Ang mga kubyertos ay pilak. Ang ulam ay lobster at steak na halos hindi maubos ng 10 tao, pero walang nagsasalita. Nakaupo, sina Ana at Ben, sa magkabilang dulo ng mahabang mesa. Nakasuot sila ng mamahaling damit na Makati sa balat. Gustong-gusto na nilang tanggalin ito. Sinubukan ni Ben na hawakan ng pritong manok gamit ang kamay. Stop! Sigaw ni Victor. Umaling-awngaw ang boses nito sa malawak na dining room. Napatalon si Ben sa gulat. Nabitawan niya ang manok at tumalsik ito sa sahig. Anong klaseng asal yan? Galit na sabi ni Victor. Sa bahay na ito, gumagamit tayo ng tinidor at kutsilyo. Hindi tayo mga hayop. Huwag niyong dalhin dito ang ugaling squatter niyo. Napayoko si Ben. Namula ang kanyang mga mata. Sa bahay ni Tatay Mateo, kahit tuyo lang ang ulam, masaya sila. Pwede silang magkamay. Pwede silang tumawa. Dito, parang bilanggo sila sa palasyo. Kumain na kayo, malamig na sabi ni Liza. Pagkatapos, diretso sa kwarto. Walang TV, walang gadgets ngayong gabi. Matututulog kayo ng maaga para sa check-up bukas. Hindi na ginalaw ni na Ana at Ben ang pagkain. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Ana. Wala ang amoy ni Tatay Mateo. Masyadong malambot ang kama.
Parang lulunukin siya nito. Masyadong malamig ang aircon. Bumangon siya para uminom ng tubig. Paglabas niya sa hallway, narinig niya ang boses ni na Victor at Liza mula sa master's bedroom. Bahagyang nakabukas ang pinto. Dahil sa kuryosidad, lumapit si Ana at sumilip. Nakita niyang kausap ni Victor ang isang doktor sa telepono. "Yes, Doc," sabi ni Victor, seryoso ang mukha. "Nasa akin na ang mga bata." "Oo, kambal. Sigurado akong match sila." Tumahimik sandali, nakikinig sa kabilang linya. Sumabat si Liza na nasa tabi ni Victor habang nagpapahid ng cream sa mukha. "Siguraduhin mo lang na compatible ang kidney, Victor. Hindi pwedeng mamatay si Miguel. Kailangan natin ng donor sa lalong madaling panahon." "Huwag kang mag-alala," sagot ni Victor sa asawa habang binababa ang telepono. "Kung hindi pwede ang lalaki, gagamitin natin ang babae. Kaya nga natin sila kinuha, di ba? Para maging spare parts ng kuya nila." Napatakip ng bibig si Ana. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Hindi sila kinuha dahil mahal sila. Kinuha sila para kahanin. Gusto niyang sumigaw, pero walang boses na lumabas. Naramdaman niya ang malamig na sahig sa kanyang mga paa, pero mas malamig ang katotohanang narinig niya. Kailangan nilang tumakas. Kailangan nilang matawagan si Tatay Mateo. Napaginipan ni Ana si Tatay Mateo. Sa panaginip niya, nakasakay silang tatlo ni Ben sa tricycle. Umuulan, pero hindi sila nababasa dahil nakabalot sila sa mainit na yakap ng ama. Tumatawa si Tatay Mateo at ang tawa nito ay parang musika na tumatalo sa kulog at kidlat. Pero nagising si Ana sa isang kwartong sobrang tahimik at sobrang lamig. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Hindi plywood ang kisame. Isang malaking chandelier ang nakasabit doon, kumikinang kahit patay ang ilaw. Bumangon siya at napatingin sa kabilang kama. Tulog pa si Ben. Mahimbing ang tulog ng kapatid niya. Siguro ay dahil sa pagod at takot kahapon. Naalala ni Ana ang narinig niya kagabi. Spare parts, kidney, kamatayan. Nanginig ang buong katawan ni Ana. Kailangan nilang makausap si Tatay Mateo. Kailangan nilang makatakas. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang isang katulong na nakauniforme. "Gising na pala kayo, Senyorita Ana," sabi nito nang walang emosyon. "Pinapatawag kayo ni Sir Miguel, ang kuya niyo." Kuya, isang salitang dapat ay masarap pakinggan, pero ngayon ay parang banta. Sumunod si Ana at ang bagong gising na si Ben sa katulong. Naglakad sila sa mahabang hallway na puno ng mga painting ng mga taong hindi naman nila kilala. Huminto sila sa harap ng isang puting pinto sa dulo ng pasilyo. Pagbukas nito, sumalubong sa kanila ang amoy na pamilyar kay Ana. Amoy ng gamot at alkohol. Amoy ospital. Sa gitna ng malawak na kwarto, may isang kama na parang pangkaisyente. Maraming makina sa paligid na tumutunog ng beep beep beep. Sa kama, may nakahigang isang binata. Maputla ang balat nito, halos kasing puti ng kumot. Lubog ang kanyang mga mata at payat na payat ang katawan. Si Miguel. "Iwan mo muna kami," utos ni Miguel sa katulong. Mahina ang boses niya, pero may diin. Lumabas ang katulong at isinara ang pinto. Dahan-dahang umupo si Miguel. Ngumiti siya. Ibang-iba ang ngiti niya kay Victor at Liza. Ang ngiti ni Miguel ay abot sa mata. Kahit na pagod ang itsura niya. "Kayo pala sina Ana at Ben," bati niya. "Ang tatagal niyo ring nawala." Hindi sumagot si Ben. Nagtago siya sa likod ni Ana. May kinuha si Miguel sa ilalim ng kanyang unan. 2 pakete ng cheese curls. "Heto," abot niya sa kambal. "Bawal to sa akin. Bawal din sa inyo," sabi ni Mommy. "Pero masarap yan. Kainin niyo habang wala sila." Nagkatinginan sina Ana at Ben. Dahan-dahang kinuha ni Ana ang sitsirya. "Salamat po, Kuya," sabi ni Ana. "Huwag kayong matakot sa akin," sabi ni Miguel habang pinapanood silang buksan ang pagkain. "Hindi ako katulad nila." Lumapit si Ana sa kama. Tinitigan niya si Miguel. "May sakit ka po ba?"
Tumango si Miguel. Sira ang kidney ko. Hindi na nililinis ng katawan ko ang dumi sa dugo ko. Kaya kailangan ko ng... Huminto siya at tinitigan ang dalawang bata. Nakita ni Ana ang lungkot sa mga mata ng binata. Tss! Kailangan ko ng tulong. Biglang naalala ni Ana ang narinig niya. Kung hindi pwede ang lalaki, gagamitin natin ang babae. Napahawak si Ana sa kanyang tagiliran. Biglang umubo ng malakas si Miguel. Namimilipit siya sa sakit habang hawak ang kanyang tiyan. Kuya! Sigaw ni Ben. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Ana. Ang lamig ng palad nito. Hinihingal siya, pero pinilit niyang magsalita. Hinila niya papalapit ang dalawang bata para bumulong. Makinig kayo, bulong ni Miguel. Ang boses ay mabilis at desperado. Alam ko kung bakit kayo nandito. Hindi dahil na-miss kayo nila mommy at daddy. Bumilis ang tibok ng puso ni Ana. Gusto nilang kunin ang kidney niyo para sa akin. Pag-amin ni Miguel, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ayaw ko. Ayaw kong may masaktan para lang mabuhay ako. Pero hindi sila nakikinig. Gagawin nila ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Ben. Naintindihan na niya ang panganib. Kailangan niyong tumawag sa tatay niyo. Dagdag ni Miguel. Si Mateo, siya lang ang makakaligtas sa inyo. Wala kaming cellphone. Naiiyak na sabi ni Ana. Kinuha nila. May itinuro si Miguel sa may study table sa gilid ng kwarto. Isang telepono, landline. Gamitin niyo yan. Bilis! Habang nagpapahinga sila mami. Tumakbo si Ana papunta sa telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang numero ni Mateo. Kabisado niya ito. Paulit-ulit niya itong sinasaulo sa isip niya tuwing gabi. 0917. Nagring ang telepono. Kring, kring. Sagutin mo, tatay. Parang awa mo na, sagutin mo. Dasal ni Ana. Sumagot ang kabilang linya. Hello? Boses ni Mateo. Paos at mukhang bagong iyak. Pero boses niya ito. Tatay. Sigaw ni Ana. Tatay, tulungan niyo po kami. Kunin niyo na po kami. Ana? Ana, anak. Nasaan kayo? Anong nangyayari? Natatarantang tanong ni Mateo sa kabilang linya. Tatay, kukunin po nila ang... Biglang naputol ang linya. Tuot! 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 Nagtaka si Ana. Tiningnan niya ang telepono. Paglingon niya sa likod, nakatayo sa may pinto si Victor. Hawak nito ang kordon ng telepono na hinugot niya mula sa saksakan sa dingding. Madilim ang mukha ni Victor. Nakakatakot. Sabi ko na nga ba? Malamig na sabi ni Victor. Masyado pa kayong mga bata para intindihin ang sakripisyo. Lumapit si Victor at hinablot ang telepono mula sa kamay ni Ana. Wala nang tatawag. Utos niya. Tumingin siya kay Miguel na nakayuko sa kama, umiiyak. At ikaw, Miguel, huwag kang tanga. Ginagawa namin ito para sa'yo. Humarap ulit si Victor kina Ana at Ben. Ngumiti ito, pero parang nangiti ng isang demonyo. Maghanda kayo. Bukas na ang operasyon. Lasog-lasog ang katawan ni Mateo nang ihagis siya ng dalawang security guard palabas ng gate ng subdivision. Tumama ang mukha niya sa semento. Nalalasahan niya ang sarili niyang dugo, mapait at mainit, na humahalo sa putik sa kalsada. Pero mas masakit ang narinig niya bago naputol ang tawag kanina. Ang sigaw ni Ana. Ang takot sa boses ng anak niya. Huwag ka nang babalik dito, pulubi. Sigaw ng isang guard sabay dura sa tabi ni Mateo. Swerte mo hindi ka namin ipapakulong sa trespassing. Sinubukan ni Mateo na tumayo. Gumewang siya. Masakit ang tagiliran niya. Baka may nabaling buto. Pero binaliwala niya ito. Tinitigan niya ang mataas na gate na gawa sa bakal at ginto. Sa likod niyan, nasa panganib ang mga anak niya. Alam niyang hindi niya kaya ang puwersa ni na Victor. Pera laban sa wala. Kapangyarihan laban sa isang tricycle driver. Pero hindi siya susuko. Kung hindi niya madaan sa lakas, dadaunin niya sa batas. Mabilis na naglakad si Mateo.
halos tumatakbo na, papunta sa kaisa-isang taong alam niyang pwedeng tumulong. Sa isang maliit na opisina sa gilid ng palengke, kung saan nakapaskil ang pangalang Attorney Elena Corpus, Legal Aid. Pagpasok niya, amoy kape at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Napatingin si Elena, isang batang abogada na mukhang hindi pa natutulog ng 2 araw. Gulat na gulat ito nang makita ang duguan at bugbog saradong mukha ni Mateo. Tay Mateo? Napatayo si Elena. Kilala niya si Mateo. Ito ang madalas maghatid sa kanya noong nag-aaral pa siya. Anong nangyari sa inyo? Sinong may gawa nito? Tulungan mo ako, attorney. Humihingal na pakiusap ni Mateo. Hindi niya ininda ang sakit ng katawan. Ang mga anak ko. Papatayin nila ang mga anak ko. Pinaupo ni Elena si Mateo at binigyan ng tubig. Nanginginig ang kamay ni Mateo habang ikinukwento ang lahat, mula sa pagdating ni na Victor at Liza, ang sapilitang pagkuha sa mga bata, hanggang sa tawag ni Ana kanina tungkol sa kidney transplant. Tahimik lang na nakinig si Elena, pero habang tumatagal, kumukuyom ang kamao nito. Illegal detention yan. Madiin na, sabi ni Elena. At kung totoo ang sinasabi mo na pipilitin nilang mag-donate ng organ, ang menor de edad, nang walang consent mo bilang guardian, krimen yan. Malaking krimen. Wala akong pera, attorney. Pagamin ni Mateo, nakayuko. Tricycle ko lang ang meron ako. Pero ibibigay ko sa'yo lahat. Iligtas mo lang sila. Hinawakan ni Elena ang balikat ni Mateo. Hindi ko kailangan ng pera niyo, Tay. Kailangan natin ng ebidensya. Naglakad si Elena pabalik-balik sa maliit na opisina. Sabi mo, may papel na kasama sa kahon noong sanggol pa sila? Yung nagsabing malas sila? Oo, sagot ni Mateo. Itinago ko. Nasa akin pa. Ibig sabihin, planado ang pag-abandona. Mabilis na analisasyon ni Elena. Hindi sila nawala. Itinapon sila. Dahil sa pamahiin, kung mapapatunayan natin yan, mawawalan ng karapatan sina Victor at Liza sa mga bata dahil sa child abandonment at attempted infanticide. Kinuha ni Elena ang kanyang bag at susi ng kotse. Pero kulang ang papel lang. Kailangan natin ng tao. May kilala ka bang nakakaalam ng pangyayari noon? Nag-isip si Mateo. Pilit niyang hinalukay ang alaala ng gabing iyon. May nakita akong pangalan sa likod ng papel, sabi ni Mateo. Malabo na pero nababasa pa. Nena, at may address ng isang lying-in clinic sa probinsya na nakatatak sa gilid. Hanapin natin siya, desididong sabi ni Elena. Ngayon din. Sumakay sila sa lumang kotse ni Elena. 2 oras ang biyahe papunta sa address na natatandaan ni Mateo. Habang nasa daan, hindi mapakali si Mateo. Panay ang tingin niya sa orasan. Bawat minutong lumilipas ay minutong nasa panganib si Ana at Ben. Kakayanin ba natin silang banggain, attorney? Tanong ni Mateo habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang yayaman nila. Diyos ang tingin nila sa sarili nila. Tumingin si Elena sa kanya saglit bago ibinalik ang mata sa kalsada. Ang batas ay para sa lahat, Tay, mahirap o mayaman. At sa kasong ito, nasa panig natin ang katotohanan. Nakarating sila sa isang liblib na barangay. Maputik ang daan at dikit-dikit ang mga bahay na gawa sa kahoy. Nagtanong-tanong sila. Si Aling Nena? Yung dating komadrona? Turo ng isang tindera. Doon po sa dulo. Yung bahay na may malaking puno ng manga. Nabuhayan ng loob si Mateo. Ito na. Ito na ang susi para mabawi niya ang mga anak niya. Kung aamin si Nena na inutusan siya ni na Victor na itapon ang mga bata, tapos na ang laban. Mabilis na naglakad si Mateo. Nauuna pa kay Elena. Pero habang papalapit sila sa dulo ng kalye, may naamoy siyang usok. Nakita niya ang mga tao na nagtatakbuhan. May mga sumisigaw. Sunog! Sunog! Tumawag kayo ng bombero. Bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Tumakbo siya. Hinawi niya ang mga taong nakaharang sa daan.
At doon, sa tapat ng malaking puno ng manga, nakita niya ang pakay nila. Ang bahay ni Aling Nena. Nilalamon na ito ng naglalagablab na apoy. Ang kulay kahel na liwanag ng sunog ay sumasalamin sa mga mata ni Mateo. Rinig na rinig niya ang paglangit-ngit ng kahoy na tinutupok ng apoy at ang pagbagsak ng bubong. Nena, sigaw ni Mateo, akmang susugod sa apoy. Hinila siya pabalik ni Elena. Tay, huwag. Masyado nang malaki ang apoy. Nasa loob siya. Ang ebidensya. Sigaw ni Mateo, nagpupumiglas. Tuluyan nang bumagsak ang luha niya. Sa harap ng nagliliyab na bahay, nakita ni Mateo ang isang lalaking naka-jacket at sombrero na mabilis na naglalakad palayo sa gulo. Tumingin ito saglit sa kanya, ngumisi at nawala sa dilim. Kilala ni Mateo ang nangising iyon. Nakita niya iyon sa driver ni Victor kahapon. Nanghina ang tuhod ni Mateo at napaluhod siya sa lupa. Sinunog nila ang pag-asa niya. Ibinaba ni Victor ang kanyang cellphone at marahang humigop ng whiskey. Mula sa bintana ng kanyang study room sa ikalawang palapag, tanaw niya ang payapang hardin ng kanilang mansyon. Napakalayo nito sa gulo, sa putik, at sa apoy na tumutupok ngayon sa isang maliit na bahay sa probinsya. Napangisi siya. Madaling kausap ang hepe ng pulisya. Isang tawag lang, isang pangako ng donasyon para sa bagong patrol cars at tapos ang problema. Ang sunog ay idedeklarang aksidente dahil sa faulty wiring, walang testigo, walang kaso. Malinis na, bulong ni Victor sa sarili. Ang tanging tinik na lang sa lalamunan niya ay ang oras. Palala ng palala ang kondisyon ni Miguel. At ang matandang tricycle driver na iyon, si Mateo, ay mukhang hindi titigil sa pag-iingay. Kailangan na niyang tapusin ang laro. Tumayo si Victor at inayos ang kanyang suit. Lumabas siya ng kwarto at naglakad patungo sa silid kung saan naroon ang kambal. Pagbukas niya ng pinto, naabutan niya ang isang eksenang dapat sana ay nakakaantig ng puso. Pero para kay Victor, isa lang itong kinakailangang hakbang sa negosyo. Nakaluhod si Liza sa harap ni Ben. Umiiyak ang kanyang asawa. Magaling talaga umarte si Liza. Kung hindi lang ito naging asawa ng businessman, pwedeng itong maging best actress. Ben, anak. Humahagulgol na, sabi ni Liza habang hawak ang maliliit na kamay ng bata. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Gusto mo bang mawalan ng kuya? Nakaupo si Ben sa gilid ng kama, nakayuko. Nanginginig ang mga balikat nito. Ayoko po. Natatakot po ako sa operasyon. Masakit daw po yun. Saglit lang yun, hiho. Singit ni Victor. Pumasok siya sa kwarto ng may awtoridad. Parang kagat lang ng langgam. Paggising mo, bayani ka na. Ikaw ang magliligtas sa pamilyang ito. Tumingala si Ben. Puno ng takot at pagkalito ang mga mata nito. Hinahanap ng bata ang kakampi, pero wala si Ana sa kwarto. Sadyang inihiwalay ni Victor ang batang babae at ikinulong sa kabilang guest room para walang humadlang. Si Tatay Mateo po? Tanong ni Ben. Ang boses ay halos hindi marinig. Sabi niya po, uuwi na kami. Tumigas ang panga ni Victor. Wisit na pangalan. Si Mateo? Tumawa ng mapakla si Victor. Lumapit siya at tinapik ang balikat ni Ben. Mabigat, madiin. Ben, iniwan ka na niya. Binayaran ko siya. Tinanggap niya ang pera kapalit niyo. Sa tingin mo ba? Kung mahal ka niya, ibibigay ka niya sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Ben. Bumagsak ang luha mula sa kanyang mga mata. Ang pundasyon ng kanyang tiwala ay gumuho na. Hindi yan totoo. Bulong ng bata. Totoo yun. Pagsisinungaling ni Liza, hinaplos niya ang mukha ni Ben. Kami ang tunay na nagmamahal sa'yo. Kami ang kadugo mo. Kaya parang awa mo na. Pirmahan mo na ito. Para sa Kuya Miguel mo. Inilapag ni Liza ang isang papel sa harap ni Ben. Isang consent form na walang bisa sa korte
dahil menor de edad ang pipirma, pero sapat na ito para patahimikin ang etika ng mga doktor na binayaran nila. Tinitigan ni Ben ang papel. Tinitigan niya si Liza na umiiyak at si Victor na nakatayo na parang isang higante. Dahan-dahan, nanginginig ang kamay, kinuha ni Ben ang ballpen. Sa isip ng bata, gusto lang niyang maging mabuting anak. Gusto niyang mahalin siya. Kung ito ang paraan para hindi siya iwanan tulad ng ginawa daw ni Mateo, gagawin na niya. Pumirma si Ben. Agad na kinuha ni Victor ang papel bago pa magbago ang isip ng bata. Tiningnan niya ang pirma. Tagumpay. Good boy, sabi ni Victor. Wala nang emosyon ang boses niya. Bumaling siya sa intercom na nakadikit sa dingding. Doc, handa na ang donor. Ihanda ang OR ngayon din. Ngayon na po. Tanong ni Ben. Gulat na gulat. Akala ko po sa isang linggo pa. Bakit pa natin patatagalin? Sagot ni Victor habang nagdetect sa kanyang abogado. Mas mabilis, mas magaling. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang malalaking lalaki na naka-scrub suit. Binuhat nila si Ben pasakay sa wheelchair. Tita, tito, saan niyo ako dadalhin? Sigaw ni Ben nagpupumiglas na. Shh! Matulog ka na lang, sabi ni Liza at tumalikod na para mag-retouch ng makeup. Habang hinihila palabas si Ben, nakasalubong nila ang stretcher ni Miguel na inilalabas din mula sa kabilang kwarto. Nagsalubong ang tingin ng magkapatid. Si Miguel, kahit nanghihina at halos hindi na makadilat, ay nakita ang takot sa mata ng kanyang bunsong kapatid. Nakita niya ang kasakiman ng kanyang mga magulang na nakatayo sa likuran, naghihintay na parang mga buwitre. Hindi makagalaw si Miguel. Sobrang hina na ng katawan niya. Pero ang isip niya ay gising na gising. Habang abala sina Victor at Liza sa pagpirma sa mga admission papers sa nurse's station at habang tinuturukan ng pampakalma si Ben, dahan-dahang iginalaw ni Miguel ang kanyang kamay sa ilalim ng kumot. Nandoon ang cellphone na itinago niya. Mabilis. Kahit nanginginig ang mga daliri, nag-type siya ng mensahe. Hindi siya tumingin sa screen para hindi mahalata. Kabisado niya ang keypad. Send. Ilang kilometro ang layo. Sa harap ng nasusunog na bahay ni Nena, tumunog ang lumang Nokia ni Mateo. Ting-ting. Binuksan ni Mateo ang mensahe. Binasa niya ito sa liwanag ng apoy. At sa sandaling iyon, ang lungkot sa mukha ni Mateo ay napalitan ng isang desperadong takot. Ang text ni Miguel. Kus Ben, St. Jude Hospital. Operating room? Ngayon na. Papatayin nila siya. Halos liparin ni Mateo ang lobby ng St. Jude Hospital. Basag ang kanyang labi, punit ang kanyang damit at puno ng putik ang kanyang sapatos. Ang mga tao sa waiting area ay napapatingin at lumalayo sa kanya. Akala mo ay isa siyang kriminal na nakatakas sa kulungan, pero wala siyang pakialam. Tabi, padaanin niyo ako. Sigaw ni Mateo habang binabangga ang sinumang humarang sa daraanan niya. Sa likod niya, humahabol si Attorney Elena kasama ang dalawang pulis. Hawak-hawak ni Elena ang isang papel, isang emergency temporary restraining order na nakuha niya sa isang kakilalang piskal kapalit ng pabor. Doon, sa third floor ang operating room, turo ni Elena habang hinihingal. Tumakbo si Mateo papunta sa elevator pero ang bagal nito. Hindi siya makakapaghintay. Mabilis siyang kumaliwa at tinakbo ang hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Parang may bakal na nakatali sa kanyang mga paa. Pero ang isip niya ay nauna na sa taas. Ben, kumapit ka lang. Parating na si tatay. Pagbukas niya ng pinto sa third floor, sumalubong sa kanya ang malamig na hangin at ang nakakasilaw na puting ilaw ng pasilyo. Sa dulo ng hallway, nakita niya ang pulang ilaw sa ibabaw ng double doors. On air, operation in progress at sa labas ng pinto, nakatayo si Victor, kausap ang isang nurse. May dalawang malalaking bodyguard na nakabantay sa gilid. Nang makita ni Victor si Mateo,
Nawala ang ngiti sa labas nito. Napalitan ito ng purong inis. "Guard!" sigaw ni Victor. "Bakit niyo pinapasok ang pulubing ito?" Sumugod ang mga bodyguard. Hinarang nila si Mateo. Tulad ng dati, para siyang langgam na bumangga sa pader. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. "Pulis!" sigaw ng opisyal na kasama ni Elena. "Tumabi kayo!" Natigilan ang mga bodyguard nang makita ang mga unipormadong pulis na may hawak na batuta at nakahawak sa kanilang mga holster. Sinamantala ni Mateo ang pagkakataon. Sumingit siya sa pagitan ng mga bodyguard at tumakbo diretso sa pinto ng operating room. "Ben!" sigaw niya habang kinakalampag ang salamin ng pinto. "Ben! Anak!" Humarang si Victor. Hinawakan niya sa kwelyo si Mateo at ibinalibag ito palayo sa pinto. "Wala kang karapatan dito!" Duro ni Victor. Namumula ang mukha sa galit. "Ongoing ang operasyon. Gusto mo bang mamatay ang pasyente?" "Anak ko ang nasa loob," ganti ni Mateo. Tumayo siya agad, handang makipagpalitan ng suntok. "Pinilit niyo siya. Alam kong pinilit niyo siya." Dumating si Elena. Hinihingal pero matalas ang tingin. Iwinagayway niya ang court order sa mukha ni Victor. "Mr. Vallejo, itigil niyo yan," sigaw ni Elena. "May utos ang korte. Bawal niyong galawin ang bata. Kapag itinuloy niyo ang transplant na yan, kakasuhan ko kayo ng serious illegal detention at mutilation of a minor." Napatingin ang mga nurse at staff. Nagsilabasan ang mga tao sa ibang kwarto. Bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang head surgeon, nakataas ang kilay, nakasuot ng mask at gloves na may bahid na ng dugo. "Anong gulo ito?" Galit na tanong ng doktor. "Nasa kalagitnaan kami ng anesthesia." "Doc, itigil niyo yan," sigaw ni Mateo. Halos lumuhod na sa sahig. "Hindi pumayag ang anak ko. Pinilit lang siya. Parang awa niyo na. Huwag niyong kunin ang kidney niya." Tumingin ang doktor kay Victor, tapos kay Elena na hawak ang papel ng korte. "Doc, kung itutuloy niyo yan, pati lisensya niyo madadamay." Banta ni Elena. "Minor ang donor. Walang valid consent mula sa legal guardian." "Ako ang tatay," sigaw ni Victor. "Ako ang guardian." "Disputed ang guardianship," sagot ni Elena. "Kaya walang pwedeng gumalaw sa bata habang dinidinig ang kaso." Namutla ang doktor. Alam niya ang batas. Alam niyang delikado ang sitwasyon. Itigil ang operasyon. Utos ng doktor sa mga nurse sa loob. "Gisingin ang pasyente." "Hindi!" sigaw ni Victor. Hinablot niya ang braso ng doktor. Ang katinoan niya ay unti-unti nang nauubos dahil sa desperasyon para kay Miguel. "Binayaran kita. Gawin mo ang trabaho mo." "Bitawan niyo ako, Mr. Vallejo," mariing sabi ng doktor. Sabay atras. "Hindi ko isusugal ang karir ko sa gulo niyo." Bumagsak ang balikat ni Victor. Tumingin siya kay Mateo nang may matinding puot. Kung nakakamatay lang ang tingin, kanina pa bangkay si Mateo. Napaupo si Mateo sa sahig, humahagulgol sa tuwa at pagod. Ligtas na si Ben. Ligtas na ang anak niya. Ilang minuto ang lumipas. Inilabas si Ben na nakasakay sa stretcher. Tulog pa ito dahil sa gamot. Pero buo ang katawan. Walang hiwa. "Ben," bulong ni Mateo, akmang hahawakan ang kamay ng anak. Pero biglang humarang ang isang babaeng nakauniporme ng DSWD, Department of Social Welfare and Development, na dumating kasama ng mga pulis. "Teka lang po, tatay," sabi ng social worker, harang ang kamay sa dibdib ni Mateo. "Bakit?" tanong ni Mateo. "Anak ko siya. Iuuwi ko na siya." Umiling ang social worker. Tumingin ito kay Victor, tapos kay Mateo. "Pasensya na po, Mr. De La Cruz," paliwanag ng babae. "Dahil sa gulo na ito, at dahil pareho kayong inaakusahan ng kapabayaan at pang-aabuso. Si Mr. Vallejo sa pilit na operasyon at kayo naman sa alleged kidnapping noon. Ang gobyerno muna ang hahawak sa mga bata." "Ano?" Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mateo. "Pero niligtas ko lang siya."
Proseso po ito, sir. Hanggat hindi nagdedesisyon ng korte kung sino ang karapat-dapat, sa ampunan muna ng DSUD titira sina Ana at Ben. Sa kabilang hallway, nakita ni Mateo na inilalabas din si Ana ng isa pang social worker. Umiiyak si Ana. Tinatawag ang pangalan niya. Tatay! Tatay! Ana! Sigaw ni Mateo. Susunod sana siya, pero pinigilan siya ng mga pulis. Sumama po kayo sa amin sa presinto, Mr. De La Cruz, sabi ng pulis. Kailangan niyo ring magbigay ng statement. Wala nang nagawa si Mateo kundi panoorin ang paglayo ng kanyang mga anak. Nailigtas nga niya ang buhay ni Ben, pero nawala naman sila sa piling niya. Tumingin siya sa dulo ng pasilyo. Nakatayo doon si Victor, kausap ang abogado nito. Nakatingin din sa kanya. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. At sa susunod, hindi na sa ospital, kundi sa loob ng korte magkakaalaman. 2:00 na ng madaling araw, pero gising na gising pa rin si Elena. Sa maliit niyang opisina, nagkalat ang mga papeles sa mesa, mga kaso, affidavit, at mga litrato ng sunog na bahay ni Aling Nena. Masakit na ang ulo niya kakabasa, pero mas masakit ang nararamdaman niya tuwing tumitingin siya sa sofa. Doon nakaupo si Mateo. Hindi ito natutulog. Nakatitig lang ito sa kawalan. Hawak ang isang lumang laruan ni Ben na nakuha niya bago sila pinalayas ng mga guard sa ospital. Alam ni Elena ang totoo. Dehado sila. Patay na ang star witness nila. Sunog ang ebidensya. At bukas na ang simula ng pagdinig sa korte. Ang kalaban nila ay ang pamilyang Vallejo na kayang bilhin ang katotohanan. Umuwi na muna kayo, Tay, mahinang sabi ni Elena habang inaabot ang isa pang tasa ng kape. Kailangan nyo ng lakas para bukas. Umiling lang si Mateo. Hindi ako makakatulog, attorney. Sa tuwing pipikit ako, naririnig ko ang yak ni Ana. Huminga ng malalim si Elena. Gusto niyang mangako na mananalo sila, pero ayaw niyang magsinungaling. Biglang tumunog ang cellphone ni Elena na nakapatong sa ibabaw ng mga folder. Unknown number. Kinabahan siya. Baka pananakot na naman ito galing sa mga tauhan ni Victor. Ilang beses na silang nakatanggap ng death threats nitong mga nakaraang araw. Sinagot niya ito at nilagay sa loudspeaker. Hello, matapang niyang bungad. Attorney, isang boses ng lalaki, mahina, hinihingal, parang hirap na hirap magsalita. Napaupo ng tuwid si Mateo, kilala niya ang boses na yon. Miguel? Tanong ni Mateo. Tay Mateo. Sagot ng boses sa kabilang linya. Kailangan niyo pong pumunta dito. Sa likod ng DSWD Center, ngayon na. Tumakas lang ako. Miguel, delikado yan. May sakit ka. Sabi ni Elena. Alalang-alala. Wala na akong oras, attorney. May kailangan kayong makita. Ito lang. Ito lang ang paraan para matalo sila, Mami. Agad na kumilos sina Elena at Mateo. Sa loob ng kinuhang lumang kotse, binagtas nila ang madilim na kalsada patungo sa ampunan kung saan pansamantalang nakatira ang kambal. Sa likod ng building, sa may madilim na parte ng parke na natatakpan ng mga puno, may nakaparadang isang itim na van. Bukas ang pinto nito. Bumaba si Elena at Mateo. Nakita nila si Miguel. Nakaupo ito sa wheelchair, nakasuot ng makapal na jacket at sombrero para hindi makilala. Maputlang maputla siya. Halos kulay abo na ang balat sa ilalim ng ilaw ng poste. Miguel, lapit ni Mateo. Lumuhod siya sa harap ng binata at hinawakan ang malamig nitong kamay. Bakit ka nandito? Dapat nasa ospital ka. Ngumiti ng mapait si Miguel. Ayoko na doon, Tay. Amoy kamatayan. May inilabas si Miguel mula sa loob ng kanyang jacket. Isang lumang notebook. Ang pabalat ay gawa sa mamahaling leather, pero luma na at nagtutuklap na ang mga gilid. Inabot niya ito kay Elena. Yan ang diary ni Mommy, sabi ni Miguel. Ninakaw ko sa vault niya bago ako tumakas.
Basahin niyo ang entry noong October 13, 2013. Binuksan ni Elena ang notebook sa ilalim ng liwanag ng flashlight ng kanyang cellphone. Nanginginig ang kamay niya habang hinahanap ang petsa, ang araw na ipinanganak at iniwan ng kambal. Nang makita niya ang pahina, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang sulat kamay ay maayos, elegante, pero ang nilalaman ay nakakapanindig balahibo. Binasa ni Elena ng malakas para marinig ni Mateo. Friday the 13th. Nanganak ako kanina. Kambal. Tuwang-tuwa sana ako. Pero dumating si Master Chua. Sabi niya, ang kambal ay may dalang sumpa. Song sat daw. 2 patayan. Kung bubuhayin ko sila, mamamatay ang panganay kong si Miguel at babagsak ang kumpanya ni Victor. Hindi ako makakapayag. Mas mahalaga ang kinabukasan namin. Mas mahalaga ang yaman namin. Ipinag-utos ko na kay Nena na iligaw sila. Siguraduhin niyang hindi na sila makikita kahit kailan. Mas mabuti pang mawala ang 2 sanggol kaysa mawala ang lahat sa amin. Katahimikan. Binitiwan ni Elena ang diary na parang napaso siya. Tumingin siya kay Mateo. Nakayuko si Mateo. Ang mga balikat niya ay nanginginig. Hindi ito iyak ng lungkot. Ito ay iyak ng isang ama na nasaktan para sa kanyang mga anak. Hindi sila nawala. Garalgal na sabi ni Mateo. Ang boses niya ay puno ng sakit na humahalo sa galit. Tinapon sila. Tinapon nila ang mga anak ko dahil lang sa pera? Dahil sa hula? Tumulo ang luha ni Miguel. Sorry, Tay. Sorry sa ginawa ng mga magulang ko. Hinawakan ni Mateo ang mukha ni Miguel. Wala kang kasalanan, anak. Ikaw ang anghel na nagligtas sa kanila. Yan ang bala natin, Tay, sabi ni Elena na ngayon ay may apoy na sa mga mata. Dokumentado ang krimen, premeditated, hindi lang abandonment kundi child abuse at attempted murder based sa intent. Ubo ng ubo si Miguel. May dugo na lumabas sa gilid ng bibig niya. Miguel! Sigaw ni Mateo. Okay lang ako. Bulong ni Miguel, bagamat halatang hirap na siya. Umalis na kayo. Hinahanap na nila ako. Gamitin niyo yan. Ipanalo niyo sina Ana at Ben. Dumating ang driver ni Miguel at mabilis na isinakay ang binata pabalik sa van. Naiwan si Elena at Mateo sa dilim, hawak ang lumang diary. Ito na. Hawak na nila ang katotohanan. Ang kwentong itinago ng yaman at kapangyarihan ay nasa mga kamay na nila. Kinabukasan. Araw ng paglilitis. Puno ang korte. Maraming reporters sa labas. Nandoon ang mga kamera, nag-aabang sa telenovela ng buhay ni na Victor at Liza Vallejo. Pagpasok ni Mateo sa loob ng courtroom, nakita niya si Victor at Liza. Nakaupo sila sa harap, suot ang kanilang pinakamamahaling damit. Mukha silang kagalang-galang. Mukha silang perpektong mag-asawa. Nang makita nila si Mateo na nakasuot lang ng lumang barong na hiniram pa sa kapitbahay, ngumisi si Victor. Isang ngising nagsasabing, talo ka na. Pero hindi yumuko si Mateo. Tumingin siya sa mata ni Victor. Wala na ang takot. Wala na ang pagkailag. Hinawakan ni Mateo ang braso ni Elena habang naglalakad sila papunta sa mesa ng defense. Handa na ba kayo, Tay? Tanong ni Elena. Tumingin si Mateo sa gallery kung saan nakaupo ang 2 social worker na katabi ni na Ana at Ben. Nakita niya ang lungkot sa mata ng mga anak niya. Nakita niya ang pag-asa ng magtama ang kanilang paningin. Tumango si Mateo. Para sa kanila, sagot niya. Simulan na natin ang laban. Pumasok ang judge at tumunog ang gavel. Bang! Ang tunog na yon ay hindi katapusan. Iyon ang hudyat ng pagbagsak ng mga kasinungalingan. Mabigat ang hangin sa loob ng korte. Amoy floor wax at lumang kahoy. Pero para kay Mateo, amoy ito ng kanyang sariling libingan kung magkakamali siya ng sagot. Nakatayo siya sa witness stand. Basang-basa ang kanyang mga palad. Sa harap niya, nakatayo ang abogado ni Victor
Isang matangkad na lalaki na may suot na mamahaling relo at matalas na tingin. Mr. Dela Cruz, panimula ng abogado, ang boses ay puno ng paghamak. Magkano ang kinikita mo sa isang araw bilang tricycle driver? 100, 200? Minsan po 300. Kapag swerte, 500. Sagot ni Mateo. Hiyang-hiya siya. Alam niyang barya lang yon para sa mga taong nakikinig sa kanya. Tumawa ng mahina ang abogado. Naglakad ito palapit sa gallery kung saan nakaupo ang judge. 500 pesos, Your Honor. Ang halagang yan ay pangkapilang ng kliyente ko. Paano mapapakain ng halagang yan ang 2 lumalaking bata? Paano sila pag-aaralin sa kolehiyo? Humarap ang abogado kay Mateo. Dinuduro siya. Aminin mo na, Mr. Dela Cruz. Makasarili ka. Gusto mong angkinin ng mga bata para may mag-alaga sa'yo pagtanda mo. Wala kang pakialam sa kinabukasan nila. Gusto mo silang matulad sa'yo. Isang kahig, isang tuka. Patay gutom. Objection! Sigaw ni Attorney Elena na patayo sa galit. Badgering the witness. Sustained, sabi ng judge, pero nakita ni Mateo ang pag-iling nito. Mukhang naniniwala ang judge sa sinabi ng kabilang panig. Nanikip ang dibdib ni Mateo. Tumingin siya kina Ana at Ben na nasa likuran. Nakayuko ang mga ito. Ayaw niyang makita ng mga anak niya na nilalapastangan siya ng ganito. Pero wala siyang magawa. Tapos na ako sa witness, Your Honor. Mayabang na sabi ng abogado ni Victor, sabay upo. Tumayo si Elena. Ito na ang huling barahan nila. Your Honor, matatag na sabi ni Elena. Nais kong ipresenta ang Exhibit C, isang personal na diary na pagmamayari ni Mrs. Liza Vallejo. Nagulat si Liza. Namutla siya sa kinauupuan niya. Napahawak siya sa braso ni Victor. Lumapit si Elena sa judge at iniabot ang lumang notebook. Dito, Your Honor. Nakasulat ang detalyadong plano kung paano ipinatapon ng mga bata 10 taon na ang nakakaraan dahil sa pamahiin. Objection! Sigaw ng abogado ni Victor. Hindi authenticated ang ebidensya na yan. Pwedeng pineke lang nila yan. Pwedeng sulat kamay lang yan ng kung sino. Fake yan! Sigaw ni Victor mula sa kanyang upuan na wala na ang pagiging kalmado. Wala kaming ganyang diary. Ngumiti si Elena. Tumingin siya sa pinto ng korte. Kung gayon, Your Honor, hayaan nating ang may-ari mismo ng diary o ang kumuha nito ang magpatunay. Bumukas ang malaking pinto sa likuran. Katahimikan. Lahat ng mata ay napabaling sa entrance. Pumasok ang isang wheelchair. Tulak-tulak ito ng isang nurse. Nakaupo doon si Miguel. Payat. Naka-oxygen tube sa ilong. Pero gising at nakatingin ng diretso sa kanyang mga magulang. Miguel? Bulong ni Liza. Napahawak siya sa kanyang bibig. Your Honor, sabi ni Elena. Ang aming huling witness, Mr. Miguel Vallejo, ang panganay na anak. Walang nagawa ang abogado ni Victor. Hindi niya pwedeng harangin ang sariling anak ng kliyente niya. Dinala si Miguel sa harap. Ibinigay sa kanya ang mikropono. Hirap siyang magsalita, pero bawat salita ay parang bombang sumasabog sa katahimikan ng korte. Totoo ang diary na yan, mahinang sabi ni Miguel. Kinuha ko yan sa vault ni Mommy. Miguel, anak, anong ginagawa mo? Umiiyak na tanong ni Liza. Umaakto na parang inang nagmamalasakit. May sakit ka. Nilalason nila ang isip mo. Tumingin si Miguel sa ina. Wala nang pagmamahal sa mga mata ng binata. Pagod na lang. Kayo ang lumason sa amin, Mommy. Sagot ni Miguel. Gusto niyo lang bawiin sina Ana at Ben para kunin ang kidney nila para sa akin. Nagbulungan ang mga tao sa loob ng korte. Ang mga reporter ay nagkagulo. Mabilis na nagsusulat. Organ harvesting. Child abuse. Sinungaling! Sigaw ni Victor. Napatayo at akmang susugod sa sariling anak.
Walang utang na loob. Binuhay ba kita? Order! Order in the court! Sigaw ng judge, pinapalo ng malakas ang gavel. Pinigilan ng mga court sheriff si Victor at pinaupo ito pabalik. Nagpatuloy si Miguel. Tumingin siya sa judge. Your Honor, mayaman ang mga magulang ko. Kayang-kaya nilang ibigay ang lahat ng luho, pero hindi nila kayang ibigay ang pagmamahal. Ang tingin nila sa mga kapatid ko ay spare parts. Ang tingin nila sa akin ay trophy. Itinuro ni Miguel si Mateo na nakaupo sa gilid, luhaan. Ang lalaking yan, si Tatay Mateo. Wala siyang pera, pero siya lang ang tumingin sa amin bilang tao. Siya lang ang naging ama. Napahagulgol si Mateo. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang magaspang niyang mga palad. Huminga ng malalim ang judge. Tumingin ito sa kambal. Ana, Ben, tawag ng judge. Tumayo kayo. Dahan-dahang tumayo ang dalawang bata. Narinig ko ang panig ng ama niyo. Narinig ko ang panig ng mga biolohikal na magulang niyo. Narinig ko ang kuya niyo. Ngayon, kayo ang tatanungin ko. Inayos ng judge ang kanyang salamin. Kung papipiliin kayo, saan niyo gustong umuwi? Nagkatinginan sina Ana at Ben. Hawak kamay silang naglakad papunta sa mikropono. Si Ana ang humawak dito. Tumingin si Ana kay Victor at Liza. Nakita niya ang ginto, ang mamahaling alahas, ang pangako ng magandang buhay. Tapos, tumingin siya kay Mateo. Nakita niya ang lumang barong, ang mga kalyo sa kamay, ang mukhang puno ng pag-aalala at pagmamahal. Your Honor, simula ni Ana. Ang boses niya ay maliit pero buo. Noong nasa mansyon po kami, malambot ang kama. Masarap ang pagkain pero malamig po. Tumulo ang luha ni Ana. Sabi po ni Mr. Vallejo, bibigyan niya kami ng bahay. Pero si Tatay Mateo po, hindi niya kami mabibigyan ng malaking bahay. Kasi po, huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa mata ng judge. Siya po ang tahanan namin. Niyakap ni Ben ang ate niya at nagsalita sa mikropono. Ayaw ko po sa mayaman. Gusto ko po kay tatay. Tumahimik ang buong paligid. Kahit ang mataray na abogado ni Victor ay napayuko. Ang simpleng katotohanan ng isang bata ay dumurog sa lahat ng legal na argumento. Tumango ang judge. Isinulat niya ang huling desisyon sa papel. Tumayo ang clerk of court. All rise. Tumayo ang lahat. Ang puso ni Mateo ay tumitibok ng napakabilis, parang sasabog sa kanyang dibdib. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Elena. Sa kabilang banda, si Victor at Liza ay nakatayo rin, pero hindi magkahawak kamay. Malayo sila sa isa't isa. Binasa ng judge ang papel ng tahimik, tapos ay tumingin sa dalawang panig. Base sa mga ebidensyang inilatag at sa testimonya ng mga bata, huminto ang oras para kay Mateo. Ito na ang katapusan ng 10 taong pagtatago. Itinaas ng judge ang gavel. Bang! Ang tunog ng hatol ay umaling-aungaw sa buong kwarto. Ipinagkakaloob ng hukumang ito ang full legal custody at guardianship kay Mr. Mateo de la Cruz. Ang mga salitang iyon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-iinit na mundo ni Mateo. Sa loob ng ilang segundo, hindi siya gumalaw. Nakatayo lang siya, nakatulala sa hukom, habang ang mga salita ay dahan-dahang pumapasok sa kanyang utak. Nanalo siya. Nanalo ang tricycle driver laban sa bilyonaryo. Bumigay ang tuhod ni Mateo. Napaluhod siya sa sahig ng korte. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigil ay bumuhos na parang ulan. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng isang amang nabunutan ng tinik sa dibdib na kasinlaki ng mundo. Tay! Nanalo tayo! Sigaw ni Elena habang niyayakap siya ng mahigpit. Sa inyo na sila! Hindi na sila makukuha ng kahit sino. Sa kabilang banda, nagkagulo. Hindi ito maaari, sigaw ni Victor. Namumula ang mukha nito.
Ang ugat sa leeg ay halos pumutok na. Babayaran ko kayong lahat. Mag-aapil ako. Hindi niyo pwedeng kunin ang mga anak ko. Pero bago pa makalabas si Victor, hinarang siya ng 3 pulis. Mr. Victor Vallejo, Mrs. Liza Vallejo, sabi ng police chief na may bitbit na warrant. Arestado po kayo sa kasong violation of RA 7610 o child abuse, serious illegal detention, at falsification of documents. Narinig ang kalansing ng posas. Ang tunog ng bakal na sumara sa mga pulsuhan ni na Victor at Liza ay musika sa pandinig ng mga taong nanonood. Bitawan niyo ako! Tili ni Liza habang hinihila siya ng babaeng pulis. Ang kanyang mamahaling damit ay nagusot, ang kanyang poise ay nawala. Tumingin siya kay Miguel. Miguel, tulungan mo kami. Anak mo kami. Tumingin lang si Miguel sa kanila. Nakaupo sa wheelchair, pagod na pagod, pero may kapayapaan sa mukha. Tinulungan ko na kayo, Mami. Mahinang sagot ni Miguel. Tinulungan ko kayong tumigil sa kasalanan niyo. Dinala palabas ng korte sina Victor at Liza. Ang mga flash ng kamera ng media ay walang tigil. Kinukunan ang pagbagsak ng isang imperyo na itinayo sa kasinungalingan. Nang tumahimik na ang paligid, lumingon si Mateo sa likuran. Doon, nakatayo sina Ana at Ben. Wala nang social worker na nakahawak sa kanila. Wala nang bodyguard na nakaharang. Ana, Ben, tawag ni Mateo. Ibinuka niya ang kanyang mga braso. Tatay. Sabay na tumakbo ang kambal. Bumangga sila sa dibdib ni Mateo ng buong lakas. Ang impact ay muntik nang magpatumba kay Mateo, pero itinukod niya ang kanyang paa. Niyakap niya sila. Mahigpit. Sobrang higpit na parang gusto niyang ipasok ulit sila sa loob ng puso niya para hindi na makuha ng iba. Amoy niya ang buhok ni Ana. Ramdam niya ang panginginig ng balikat ni Ben. Ito ang amoy ng tahanan. Ito ang pakiramdam ng langit. Uuwi na tayo, bulong ni Mateo habang hinahagkan ang mga ulo nila. Uuwi na tayo sa atin. Akala ko po hindi na kayo babalik, iyak ni Ben. Sabi nila, binenta niyo daw kami. Hinding-hindi ko gagawin yun, sagot ni Mateo, habang pinupunasan ang luha ng anak gamit ang kanyang thumb. Kahit ibigay nila sa akin ang buong mundo, kayo lang ang pipiliin ko. Lumapit si Miguel. Itinutulak ng kanyang nurse. Bumitaw sandali si Mateo sa yakap at humarap sa binata. Alam niyang kung wala si Miguel, wala silang laban. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Miguel. Ang kamay ng binata ay payat at malamig. Pero ang ginawa nito ay nagpapakita ng pinakamainit na pagmamahal. Salamat, seryosong sabi ni Mateo. Utang ko sa iyo ang buhay ng mga anak ko. Umiling si Miguel at ngumiti. Ako po ang may utang sa inyo, Tay Mateo. Ipinakita niyo sa akin kung ano ang totoong pamilya. May inabot na calling card si Miguel kay Elena. Attorney, sabi ni Miguel, naka-freeze ang assets nila, Mommy at Daddy, pero may sarili akong trust fund. Sagot ko ang pag-aaral ni na Ana at Ben hanggang college at sagot ko rin ang pagpapagamot ko. Magpapagaling ako para makita ko silang lumaki. Napangiti si Elena at tinanggap ang card. Lalaban ka, Miguel. Marami pang nagmamahal sa'yo. Kuya Miguel. Lumapit si Ana at niyakap ang kuya niya sa wheelchair. Sumunod si Ben. Pagaling ka, kuya, sabi ni Ben. Dadalawin ka namin palagi. Dadalhan kita ng tuyo. Masarap yon. Tumawa si Miguel. Isang tawa na ngayon lang narinig sa loob ng maraming taon. Tunay at masaya. Sige, hihintayin ko yan. Lumabas sila ng Hall of Justice nang magkakasama. Ang sikat ng araw sa labas ay mas maliwanag kaysa dati. Ang hangin ay mas presko. Sa parking lot, walang magarang van na naghihintay kay Mateo. Ang nandoon lang ay ang luma niyang tricycle na ipinarada ni Elena kanina. May kalawang na ang sidecar at punit na ang trapal. Tiningnan ito ni na Ana at Ben. Sa mata ng iba, basura ito. Pero sa mata ng kambal, ito ang karwahe na magdadala sa kanila sa kalayaan.
Sakay na! Masiglang sigaw ni Mateo habang sumasakay sa driver's seat at inaapakan ng starter. Bert! Bert! Pug, pug, pug. Umungol ang makina. Mausok, maingay. Shotgun ako sa likod ni tatay. Sigaw ni Ben sabay angkas sa likuran ng driver. Dito ako sa loob. Sabi naman ni Ana, pumasok sa sidecar at inilabas ang ulo sa bintana para damhin ang hangin. Kumaway si Elena habang pinapanood silang umalis. Pinaharurot ni Mateo ang tricycle. Wala silang aircon. Wala silang tinted windows. Rinig nila ang ingay ng kalsada. Amoy nila ang usok ng jeep. Pero habang binabagtas nila ang daan, pauwi sa kanilang maliit na barong-barong, naramdaman ni Mateo na siya na ang pinakamayamang tao sa buong Pilipinas. Tumingin siya sa side mirror. Nakita niya ang tawa ni Ana. Naramdaman niya ang yakap ni Ben sa kanyang likuran. Tapos na ang bagyo. Ang songsat o kambal na malas na sinabi ng hula. Kalokohan. Dahil ang dala ng dalawang batang ito ay hindi kamatayan. Ang dala nila ay buhay. At sa wakas, ang buhay na yon ay tahimik na. 1 taon na ang lumipas. Muli, umuulan ng malakas. Ang tunog ng patak ng ulan sa yero ay parang pamilyar na kanta na nagpapaalala kay Mateo ng gabing una niyang iuwi ang dalawang anghel. Pero ngayon, hindi natakot ang dala ng ulan. Dala nito ay ginhawa mula sa init ng maghapon. Abala si Mateo sa maliit na kusina. Ang amoy ng ginisa, bawang, sibuyas at tuyo ay humahalimuyak sa buong bahay. Espesyal ang araw na ito. Tay, luto na ba? Sigaw ni Ben mula sa labas. Basang-basa ito, naglalaro sa ulan, kasama ang mga bata sa kapitbahay. Malapit na! Pumasok na kayo at magpunas! Sigaw pabalik ni Mateo habang hinahalo ang malaking kawali ng pansit bihon. Huwag kayong magpapatuyo ng pawis, baka sipunin kayo. Pumasok si Ana, may dalang mga platong plastic na kulay neon pink at green. Siya ang taga-ayos ng mesa. Kahit na luma ang mesa nila at gumagalaw ang isang paa, tinatakpan niya ito ng makulay na mantel. Tay, darating ba si Kuya Miguel? Tanong ni Ana habang inaayos ang mga tinidor. Oo naman, sagot ni Mateo. Sabay tikim sa pansit, sakto ang timpla. Nangako yon, at alam nyo naman ang kuya nyo, isang salita lang yon. Maya-maya pa may bumusinang sasakyan sa labas. Hindi ito yung itim na luxury van na nakakatakot. Isa itong simpleng sedan, kulay puti. Bumaba si Miguel. Hindi na siya naka-wheelchair. Nakatungkod na lang siya, pero nakakalakad na. Ang pisngi niya ay may laman na, at hindi na siya kasing puti ng papel. Buhay na buhay ang kanyang mga mata. Happy birthday! Bati ni Miguel, habang bitbit ang 2 kahon ng cake. Isang chocolate at isang mocha. Kuya! Sabay na sigaw ng kambal at yumakap sa kanya. Muntik nang matumba si Miguel pero nakatawa siyang sumandal sa pader. Dahan-dahan lang, baka mabalian ulit ang kuya niyo. Biro ni Mateo habang pinupunasan ang kamay sa apron. Lumapit siya at tinapik sa balikat si Miguel. Mabuti nakarating ka, nak. Pwede ba namang mawala ako sa 11th birthday ng mga paborito kong kapatid? Ngiti ni Miguel. At saka, namimiss ko na ang luto niyo, tay. Nagsimula ang salo-salo. Walang steak, walang lobster. Ang handa lang ay pansit, pritong manok, lumpiang Shanghai na tinulungang balutin ni Aling Elena kahapon, at syempre, ang hindi mawawalang pritong tuyo, at kamatis na request ni Miguel. Siksikan sila sa maliit na mesa. Nagkakamay si Mateo at ang kambal. Si Miguel, na lumaki sa paggamit ng pilak na kutsara, ay nakikisabay na ring magkamay. Kahit medyo messy pa siyang kumain. Tawanan, kwentuhan, asaran. Naalala niyo noong nasa mansyon kami? Biglang sabi ni Ben habang ngumunguya ng lumpia. Bawal magsalita kapag kumakain, parang patay. Tumahimik sandali ang lahat. Buti na lang umalilis kami doon, dagdag ni Ana.
Kasi dito, kahit maingay, busog naman ang puso. Napatingin si Miguel sa kawalan. Ang mga magulang niya ay nasa kulungan pa rin, naghihintay ng hatol sa iba pang kaso. Malungkot ang kinahinatnan nila, pero alam ni Miguel na iyon ang kabayaran ng kanilang kasakiman. Tama ka, Ana, sabi ni Miguel. Tumingin siya kay Mateo. Dito ang totoong buhay. Pagkatapos kumain habang naglalaro ng board games ang mga bata at si Miguel sa sahig, lumabas muna si Mateo sa may pintuan. Humupa na ang ulan. Ang hangin ay malamig at presko. Tumingin siya sa kanyang tricycle na nakaparada sa gilid. Luma na ito. Marami ng gasgas. Kailangan na sigurong palitan ng gulong. Pero ito ang bumuhay sa kanila. Ito ang sasakyang naghatid sa kanila sa bawat laban. Kinuha ni Mateo ang kanyang pitaka. Binuksan niya ito. Sa loob, wala nang nakatagong papel na may sumpa. Sinunog na niya yun noong nakaraang bagong taon. Ang laman na ng pitaka niya ay ang litrato nilang apat. Siya, si Nana at Ben at si Miguel. Nakuha noong nakaraang Pasko. Nakasuot sila ng matching na pulang t-shirt. Nakangiti ng abot-tenga. Napangiti si Mateo. Tumulo ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Pero agad niya itong pinahid. Naalala niya ang sinabi ng manghuhula noon kay Liza. Ang kambal ay may dalang kamatayan. Mali ang hula. O baka naman tama. Sa ibang paraan. Ang kambal ay nagdala ng kamatayan sa kasakiman. Pinatay nila ang kasinungalingan. At mula sa abo ng nakaraan, binuhay nila ang isang pamilyang hindi pinagbigkis ng dugo, kundi ng pagpili. Tay! Sali ka dali! Talo na si Kuya Miguel! Sigaw ni Ana mula sa loob. Lumingon si Mateo. Nakita niya ang liwanag na nagmumula sa loob ng kanyang maliit na bahay. Ang liwanag na mas maliwanag pa sa anumang ginto. Nariyan na! Sagot ni Mateo. Isinara niya ang pinto. Iniwan ang dilim ng gabi sa labas, sa loob, kasama ang kanyang mga anak. Palaging may araw. Dahil ang pamilya ay hindi ang mga taong kasama mo nung ipinanganak ka. Ang pamilya ay ang mga taong handang samahan ka hanggang sa dulo, umulan man o umaraw. At para kay Mateo, ang tricycle driver na naging ama, iyon ang pinakamagandang biyahe sa lahat.